Samantala mga kapuso, nandito pa rin po tayo sa isa sa mga Kadiwa store dito sa loob mismo ng Bureau of Plant Industry sa Malate, Maynila, kung saan nga po makikita natin ang iba't ibang mga paninda na rito. Siyempre mas mura po ito dahil dito sa Kadiwa store. At kaugnay pa rin po ito dun sa Rice for All program ng ating pamahalaan kung saan kung dati 40 pesos mabibili ang kada kilo ng bigas, ngayon nasa 38 pesos na lang po mabibili itong 25% broken rice variety ng bigas. At para bigyan po tayo ng karagdagang impormasyon, makakausap po natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson po ng Department of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo, ASEC. Si Maris po ito. Hi, Maris. Good morning. Alright, ASEC, sa lahat po ba ng Kadiwa Store, available na po itong 38 pesos na kada kilo ng bigas na 25% broken rice variety? Yes, Maris. Starting today ay muli ibinaba natin yung presyo ng 25% broken na rice for all sa lahat ng Kadiwa ng Pangulo outlets. Kasama na rito yung mga Kadiwa ng Pangulo stall sa mga palengke at mga LRT, MRT station. Ano po ang naging factor para mapababa pa po ng 2 piso kada kilo itong variety na ito ng bigas? Maris, of course, yung patuloy na pagbaba ng presyo sa international market, sa Vietnam na lang bumaba yan ng 15%. At ganun din, kung tingnan mo kasi nag-start tayo ng dito sa Rice for All at 45 pesos, bumaba yan ng 43, naging 40 at ngayon nga 38. So tinitingnan kasi natin yung trend sa presyuhan at kaya kaya nating ibaba ngayon at 38. So nakikita po ba natin sa trend na posible pang mas bumaba pa sa 38 pesos itong ganitong klase ng bigas? At pwede rin po ba itong mabenta sa mas marami pang mga lugar bukod dun sa mga Kadiwa store? Sa ngayon, talagang through the Kadiwa tayo, pero kahapon ay nakipagpulong nga ang ating kalihim, ang buong DA sa Metro Manila Council at isa sa napag-usapan doon ay mas mapalawak pa yung Kadiwa sa lahat ng pamilihan sa Metro Manila. Ngayon kasi merong 150 public at private market sa buong NCR. Nasa 20 pa lang kami at isa sa mga naging usapan nga doon ay payagan na makapagtinda yung ating Kadiwa ng Pangulo outlet sa lahat ng palengke sa buong Metro Manila, yung 150 outlets. Alright. May iba naman po tayo, ASEC, kasi inirekomenda po ng National Price Coordinating Council sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency para magamit ang NFA buffer stock sa pag-asang mapababa ang presyo pa ng bigas. So, ano po ba ang reaksyon dito ng DA at ano po ang magiging susunod na hakbang dito ng inyo pong ahensya? Iniintay natin, Maris, yung kopya ng approved na resolution ng National Price Coordinating Council. At from there, pag nagkaroon ng review at approval ang ating kalihim, si Secretary Kiko Chu Laurel Jr., ay yun nga, magagamit yung nasabing deklarasyon o posibleng deklarasyon para ang ating National Food Inventory ay makapagbenta ng bigas sa mga lokal na pamahalaan. At isa rin yun sa naging usapin kahapon sa meeting sa Metro Manila Council. Kasi sa amyenda ngayon sa RTL, pwede lang magbenta ang NFA ng bigas outside calamity relief efforts kung magkakaroon ng deklarasyon ng food security emergency, Maris. Pero kung sakali naman pong magamit, kung halimbawa maaprubahan po at magamit yung buffer stock, meron pa rin po magiging sapat na supply para naman po kung kakailanganin for any emergency or calamities. Wag naman po sana. Tama yun, Maris. Actually, last year malaki ang napamili ng National Food Authority. Nasa 300,000 metric tons. Katumbas yan ng halos 6 million na bags. Alright, so maraming salamat po sa impormasyong binigay niyo po sa amin sa inyong pong panahon. Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson po ng Department of Agriculture. Magandang umaga po sa inyo. Ingat po. Thank you, Maris. Good morning.
Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.